Ang Pilipinas, isang kapuluan na binubuo ng mahigit 7,000 isla, ay isang lupain na mayaman sa alamat at mitolohiya. Sa dami ng mga nilalang sa ating alamat, ang tikbalang ay isa sa mga pinakanakakatakot. Ang nilalang na ito, na madalas inilarawan na may ulo at katawan ng tao at mga paa ng kabayo, ay matagal ng kinatatakutan ng mga Pilipino. Sinasabing ang tikbalang ay naninirahan sa mga masukal na kagubatan at kabundukan. Ang pinagmulan ng alamat ng tikbalang ay nababalot ng misteryo mula pa noong panahon bago dumating ang mga Espanyol. Sa ganitong paniniwala malamang na umusbong ang tikbalang. Ano man ang pinagmulan nito, ang tikbalang ay naging bahagi na ng ating alamat. Maraming kwento tungkol sa mga engkwentro sa tikbalang sa buong Pilipinas at bawat rehiyon ay may kanya-kanyang bersyon ng alamat. Sa Banawe, sinasabi ng mga matatanda na may mga tikbalang na nagbabantay sa mga sagradong lugar, ang kanilang mga kuko ay lumilikha ng lindol. Ang mga mangingista sa Visayas ay nagkukwentuhan tungkol sa mga tikbalang na nakatago malapit sa mga bakawan. Ang kanilang nakakakilabot na halakak ay dinadala ng hangin. Ang tikbalang ay hindi lamang alamat. Ito ay buhay na buhay sa kulturang Pilipino. Mula sa alamat, ang tikbalang ay naging bahagi na rin ng sining, panitikan, pelikula at video game. Ginagamit ng mga Pilipinong artista ang anyo ng tikbalang sa mga pinta, eskultura at digital art. Sa panitikan, ang tikbalang ay sikat na karakter sa mga kwentong pantasya at katakutan. Lumabas na rin ito sa mga pelikulang Pilipino, lalo na sa mga horror. Sa loob ng maraming siglo, ang mga Pilipino ay mga paniniwala at ritual para protektahan ang kanilang sarili mula sa tikbalang. Isang paniniwala ay ang pagsusot ng damit ng pabaligtad para malito ang tikbalang. Ang pagdadala ng asin ay pinaniniwala ang pantaboy ng masamang espiritu. Ang paghingi ng permiso kapag dadaan sa lugar na pinaniniwala ang tirahan ng tikbalang. Ang paniniwala sa tikbalang ay mayroong mga kultural, psikolohikal at pangkapaligirang aspeto. Sa kultura, ang tikbalang ay sumasalamin sa paniniwala ng mga tao na malapit sa kalikasan. Sa psikolohikal na aspeto, ang paniniwala sa tikbalang ay nag-ugat sa ating takot sa hindi alam. Sa pangkapaligiran, ang tikbalang ay sumisimbolo sa mga tunay na panganib sa kagubatan. Ang tikbalang, sa kabila ng nakatakot na reputasyon nito, ay may mahalagang lugar sa kulturang Pilipino. Ito ay patuloy nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino at sumisimbolo sa ating mayamang kultura at paniniwala. Ang tikbalang ay nagpaalala sa atin ng ating nakaraan. Ang tikbalang ay simbolo rin ng pagiging Pilipino. Ang kakaiba nitong anyo at mga kwento ay nagpapakita ng ating mayamang kultura. Ang paggamit ng tikbalang sa sining, panitikan at pelikula ay nagpapakita ng ating pagmamalaki sa ating kultura. Higit sa lahat, ang tikbalang ay nagpapaalala sa atin na igalang ang kalikasan. Ang koneksyon nito sa mga kagubatan at kabundukan ay nagbibigay diin sa pangangailangan na protektahan ng mga ito. Bilang konklusyon, isang nilalang na isinilang mula sa mga sinaunang paniniwala ay patuloy na may mahalagang lugar sa kulturang Pilipino.